M-Cars. Ayun. Yung Sir Jed, papaano na lang about background ng M-Cars, tapos paano gumagana itong bagong launch na platform? So yun, sa mga hindi pa nakakakilala kay M-Cars, si M-Cars PH, kauna-unahang car dealership dito sa Pilipinas na nakakapag-provide ng one-day process, same-day release, at no need bank approval sa pagkuha ng hulugang sasakyan. Siyempre, kailangan lang nila dito, basic requirements lang, to valid ID, proof of billing, at proof of income. So kailangan lang nilang patunayan na lihiti mo sila sa address nila at capable sila magbayad ng monthly at approve na agad sila kay M-Cars PH. At dito, sa ilo-launch naming platform, ito yung pagkakakitaan na hinahandog namin para sa mga kababayan nating Pilipino na kahit wala silang ilabas na puhunan, pwede silang kumita. Siyempre, ang kailangan lang nilang gawin, magrekomenda lang sila ng mga personal nilang kakilala, kaibigan, kamag-anak, kaklase, kabatch, o kahit sino pa yan. Basta nangangailangan sila ng sasakyan at nahihirapan sa bank approval o naiinip sa kakahintay ng bank approval, i-recommenda nila dito sa M-Cars PH yan. Dahil dito, magkakaroon sila ng 10,000 hanggang 100,000. At ang kagandahan dito, makukuha nila yung komisyon within the same day of transaction. Ayan ha. Kaya? Sir Josh, kay Boss Josh. Kayo yung nag-develop ng platform mismo. So how does it work? Tapos paano mag-join yung mga dealers and business So, explain ko short, very quick yung ginawa naming system for M-Cars. So, aside sa sinabi ni Boss Jed na we've created an opportunity for Filipinos na makapagbigay tayo ng extra pagkakitaan na wala silang nilalabas na puhunan. So, aside from that, we've created a fully automated store financing ng M-Cars. So, yung usual na ginagawa ng M-Cars na pinapapunta natin yung clients sa opisina nila para magpa-approve, para makita yung mga available ng mga sasakyan. But today, since na ilo-launch na natin yung website ni or system ni M-Cars, makikita na natin online lahat ng listing nila and even the full approval or process, pag-send ng mga papeles, pag-send ng mga bank statement, etc. Nakapalog na po siya sa system natin. So once na na-approve siya, pupunta na lang yung buyer sa office ni M-Cars para kunin na yung sasakyan. So pinutol na po natin yung mahabang proseso ng pag-aantay nila and yun po yung pinadali natin together with Social and M-Cars. Bongga. Yes. So, parang maraming yayaman. Yes, imagine having an opportunity to sell cars. Well, car necessity yan guys. Diba? Lahat ng tao gusto magkakotse. Lahat ng tao nangangarap magkakotse. And most of us naman, naaabot naman natin, lalo magsipag tayo. Tama? Well, necessity ang kotse, it's part of transportation. And having the means to sell one, kahit na nasa bahay ka, kahit na may iba ang trabaho, kahit na wala ka sa Pilipinas, kahit na magbebenta ka ng kotse sa Luzon pero nasa Mindanao ka, having the means to do that through online, using the system, the platform, M-Cars PH. Gagamitin mo lang yan, you'll have the opportunity to do those things and to earn. And in just one dashboard, meron ka lang agent dashboard, nandun na lahat papasok yung commission mo, and you really earn a living. And yun talaga yung pinaka-main purpose ni M-Cars, kaya niya ginawa ito. Boss Jed invested a lot for this. And now, ang gusto na lang natin is maibigay na siya sa mga Pilipino. Yun lang. Boss Jed, so parang yung pinaka-challenge ngayong pagsisimula mo, anong hinaharap yung challenge ngayon? Challenge, sa car industry kasi normal yung pasukin ka ng car syndicate. So dito, natapos namin yan dahil mas stricto namin yung background investigate and credit investigate namin sa bawat kliyente. So,
sa lahat ng mga nakalusot ng car syndicate, marami na rin akong pinahuli at pinakulong. So, yung mga nabalitaan nila yon, kaya lumaylo sila sa M-Cars. Kaya dito, basta legit kang tao, pwede kang kumuha ng sasakyan sa M-Cars. Okay. Next question will come from Alan Santo. Good evening po. Ay kay Mr. Gabriel po. Tanong ko lang po kung ano yung may tutulong ng MMDA dun sa katulad nila Mr. Jan Manalang. Di ba binabawasan ka po yung sasakyan sa EDSA? Tapos bibili pa ng maraming sasakyan, di ba? Kanina nung sinasabi ni Josh, lahat gusto magana ng kotse. Pumasok na sa isip ko yun actually. Hinihintay ko na rin yung tanong nyo. But no, well, in respect to that, no, I have to agree with Josh and Jed na car is something that everyone wants, no? Lahat sa atin, kumbaga, nabago kasi yung perception natin. If you have a car, it's somewhat a status eh. So, gusto natin. But on our end naman, no, on the sector of transportation in MMDA, yes, we want to limit vehicle volume, but hindi namin nililimitahan ang bawat Pilipino na nais magkaroon ng kotse. What we are trying to imply is, on a busy day, on a normal Monday to Fridays, what we can do to lessen the volume of vehicle is one, of course, we modernize our public means of transportation. Pwede naman magsabay-sabay tayo sa isang sasakyan kung magkakamag-anak naman tayo. Kasi nauuso ngayon eh. Ako, pupunta akong mall, may sarili ang kotse. Si Josh, let's say, pinsan ko, magkikita kami, may sariling kotse. So, it doubles up the volume. But then again, no, at the end of the day, yung system na nila-launch ni Josh and ni Boss Jed, it's more on the promotion of digitalized process. And once we say digitalized process, modernized processing, merong system na pwede natin magkaroon ng accountability. So tama yung sinabi ni Jed, yung maraming mga syndicates, mga modus. So I think it will be lessened. It will be lessened in such a term na everything is integrated in one system. It's easy for us to verify, easy to check, and at the same time, madaling i-counter-check ito with the law enforcement. Like in the case, pagdating sa mga sasakyan with the PNP Highway Patrol Group, with the LTO. So, it's easier done once there's an integrated system that is modernized. And I believe this runs on a cloud system as well. So, I think yun yung pinapinpoint natin. But, uulitin ko, hindi namin pinagbabawalan na magkaroon ng kotse ang bawat Pilipino. I think it's a very good move also na magkakaroon ng tsansa ang bawat Pilipino to earn a bit of living. Pwede tayo nagtatrabaho on our normal job, but at the end of the day, with the system of SOSYA, 10,000, 5,000, I think that's a very big help for a family who is trying to make ends meet on a daily basis. And sa amin naman, syempre, what we are trying to promote is disiplina, traffic discipline. So, I think it goes hand in hand eh. May sasakyan, may disiplina, lessen the volume of vehicles, improve the public means of transportation. Yun na po. Thank you, Mr. Go. Yung follow-up question ko lang kay Mr. Jed Manala. Ngayon po yung ating government, ay ating bansa di ba maraming mga issues, especially cars. Di ba? Para maraming mga ganong issue ngayon. Kumbaga, gaano ka premium or gaano ka affordable yung mga cars na ibibenta ninyo? May mga Rolls Royce, di ba may payong kayo doon? Or parang mga simple cars lang po na pwedeng maging affordable doon sa mga tao? Speaking of payong, nagbibigay talaga ako ng previous na mga payong. Pero majority ng mga sasakyan sa M-Cars is yung mga pangmasa. So, kompleto kami sa category mula hatchback, sedan, 7-seater, SUV, pickup, van, FB van. So, kagandahan dito, pag kumuha ng sasakyan yung mga kliyente sa M-Cars, hindi lang pang personal na luho eh. Hindi lang pang pamilya, hindi lang pang barkada, panghanap buhay pa. Dahil yung mga sedan and 7-seater natin ay pwede nilang ipasok sa mga TNVS company tulad ng Grab, Joyride, and InDrive. At sa loob lamang ng 10 days, makukuha na agad nila yung pang-monthly amortization sa sasakyan. At yung nalalabing 20 days, kita na nila yon, dagdag na sa savings nila. At especially yung mga van and FB van natin na pwede nilang ipasok sa mga Lalabog and Transportify. At pwede nilang i-partner sa mga travel and tours. At sa loob lang ng 10 days din, makukuha na nila yung pang-monthly nila. At yung 20 days, kita na nila yon. At yung kita na yon, mahigit pa
sa kinikita ng isang empleyado sa loob ng isang buwan. Thank you po. Kaya na, tinuturuan na tayo ni Boss Jen na magnegosyo. Okay na kay Robert, the floor is yours. Kay Jen, very young, no? Successful entrepreneur. How did you come about getting into the car business? Ang balita ko kasi during the pandemic yata, you were into bicycles. Kwento mo nga sa amin ng success story mo. Yes, sir. In 3 minutes. So, noong 2020, pandemic time, nagtayo ako ng bike shop. So, noong mga panahon na yun, napaka-in-demand ng bike dahil ito lang yung mode of transportation ng mga tao. Kaya yung mga binibenta ko, nagsimula ako sa mga China bike o yung mga mountain bike na ordinary. Then, sa isang bike, kumikita naman ako ng at least 1,000 to 2,000 pesos per unit. And then one time, bumisita sa akin yung kabatch ko ng elementary na nasa car industry siya. Then, in-endorse niya sa akin na ito yung kita niya sa sasakyan, bakit hindi ko i-try? So yun, sinubukan ko nga at napatunayan ko na sa loob ng, sa pagbibenta ko ng isang sasakyan, ay para na akong nakabenta ng isang truck na bike. Na same effort lang naman kasi pipicturean ko lang, pupost ko lang sa online, kakausapin ko lang yung mga kliyente online. Then, yun nga, parang isang truck ng bike agad yung kinita natin. So yun, doon po nagsimula ang M-Cars. Meron kayong car display center. Yes sir, located kami sa Malabon, number 95, Yanga Street, Barangay Maysilo, Malabon. Baka doon eh. Teka lang. Why is it so easy for you? Bakit ganun kadali sa inyo yung processing ng pag-apply for loans ng mga cars dito? Baka masyado mataas ang interest, kaya attractive ang dating sa tao, pero at the end of the day, iyak sila sa sobrang mataas pa na ng interest na kinukuha ninyo. Regarding sa interest sir, wala kaming kahit 1% na pinatong sa interest. Same interest lang kami sa bank. Kung ano lang yung inaprubahan ng bank, yun lang din yung makukuha ng mga kliyente ng M-Cars. A standard rate siya? Yes sir. Ayun. Gusto na wala. Kasi ang babata nyo, ang hirap paniwalaan na kayo yung legitimate na businessmen. Because you're very young, di ba? Di ba, sir? Kapag mga bata, parang takot ako, baka niya. Di ba? Baka pretentious, baka budol eh. Pero mukha naman kayo mga matitino. Kaya, congrats. Thank you, sir. Okay, thank you, Sir Jobert. Next. Sino? Nasa tabi mo ba? Si Wendell? Yeah. O, go Wendell. Si Wendell. Ano yung tatanong lang ako? Meron na ba kayong mga artista na mga kliyente? May umutang na ba sa inyo? May nagbayad na ba? O may nag-scam na sa inyo ng mga artista? Yes sir, marami na rin artista, pero mas marami yung mga influencer katulad nila Malupiton, Boss Toyo. Ayan, gumawa sa atin ng mga sasakyan yan. At marami pang iba, ina-upload namin sa page namin. Makikita nyo rin yung mga testimony ng mga clients namin na celebrity and influencer. Si Ate Negi, yan. Si Boss Toyo? Yes. Si Boss Toyo kumuha sa inyo ng sasakyan? Yes sir, si Boss Toyo kumuha siya ng Dodge Challenger. Cash yun? Hulugan. Ay, akala ko mayaman siya. Saan siya? Hindi, at saka ito, yung second question ko. Ano ba pag kumuha sa inyo ng sasakyan, all-in na ba yun? Yes sir, dito sa M-Cars, nag-offer kami ng brand new cars and used cars. Meron kaming financing, meron din kaming mga cash unit. Siyempre, kung gusto nyo makamura, doon kayo sa mga cash unit. Pero kung out of budget, gusto nyo ng hulugan, nag-offer din kami ng sasakyang hulugan at ma-avail nyo lang in just one day process, same day release at hindi na kailangan ng bank approval. Example, magkano yung second hand car nyo? Hindi, example mga Toyota, ganyan. Bibili pa kayo sir? Kasi para malaman ng tao, di ba, kung magkano yung second hand. Kasi di ba sa car kasi, pagka second hand, kunti lang yung tubo mo dyan eh. It's only 20,000, 15,000. Dito sa M-Cars sir, talagang sinisigurado namin na kung magkano sa marketplace, below marketplace price yung makukuha nila sa M-Cars. Example, mga 1982 model. Ano talaga si Wendell?
Hindi, kasi di ba, parang may example, katulad 1982 model, kung magkano na yung presyo ngayon. Hindi na kami kumuha ng ganun ka-old model. Mula kayo ano, mula 2024, gano'n? Iniwasan ko kumuha ng mga old model dahil nga na-realize ko na pag kumuha ko ng old model, ito yung mga pinapaayos ko pa, pinaparetouch ko. So para iwas abala, modelo na po yung pinapapasok ko sa M-Cars. At modelo rin yung maa-avail ng mga kliyente natin. Example naman sa mga bagong, sa mga brand new car. Mga ilang million yung ano. High-end. Mga high-end nyo. SRP price lang naman, kung magkano sa kasa, ganun pa rin yung presyo sa M-Cars. Ngayon, kung gusto nyo ng hulugan, nagre-range lang sa 20 to 25% yung initial down payment. So, pero yung pag kumuha, wala nang problema yon sa LTO, sa mga, ano, registro, lahat. Kagaya ng sinabi ko kanina, bago pumasok ang sasakyan sa M-Cars, dumadaan sila sa PI and CI at pag-check ng LTO and HPG clearance. So, sa ganung paraan, may iwasan natin magkaroon ng mga illegal na sasakyan. Asama kay Mr. MMDE naman. Ito ba, bibigyan nyo pa sila kung ilang cars lang yung ibibenta nila per year? Wala po kaming jurisdiction kung ilang kotse po pwede lang ibenta. Kay Boss Jed na po kung kaya niya magbenta ng 16,000 na sasakyan, kung uubusin niya yung inventory niya. Opo. So wala po sa amin yun. We don't control the limit of vehicle purchases. Even sa mga brand dealers, wala po kaming control po doon. Saka wala po sa batas na pwede po tayo mag-control ng sales ng isang negosyo. Thank you. Here's Miss ano. Next is Miss Leia Soterio. Hi, good afternoon. Good afternoon, Sir Jed. Sorry, hindi ko nasasagot So, anyway, how did your partnership with Sosha come about? And Josh can also answer. Yes. Okay. So, yung M-Cars, tumakbo kami ng 2021 up to 2025 ng manually lang. So, ibig sabihin, wala pa kaming system. So, ito nga, nung napanood ko yung launching nila Josh ng Sosha, na-realize ko na yung mga sinasabi nila, yun yung kailangan ko. So, this year lang? Yes po. So, nagpunta ako ng event nila, hindi nag-usap kami. Then sabi nila, kaya nila akong tulungan at kaya nila akong gawa ng system. So yun, lahat ng sinabi ko, lahat ng nasa vision ko, pinagawa ko sa kanila. And ngayon, I'm so proud kasi lahat ng expectation ko is nagawa nila. Yan, pwede rin sumagot si John. Yes. So, we launched Sosha, that was April 8th. And Boss Jed was there, nandun siya. Nakita niya, nasaksihan niya yung grand launching namin. Sosha, what we do is, we automate businesses, we make custom-made websites and systems for businesses. May it be mobile app, may it be website or web app, we can do that. So, what happened there, of course, nag-usap yung ni Boss Jed, and after 2 weeks, nalatag na namin kung ano yung pending automation, ano yung gusto niya, binigay niya sa amin the idea of the whole business, how can it be automated, paano ba masistema to, what are the opportunities that can be provided when modernized and digitalized. Then we come up with a solution, ginawa namin yung platform, we promised around 6 months, but it happened na natapos natin siya within 4 months. And right now it's September, so yun, that's what happened, and very grateful na we're now here from the very first day, nandito na kami ngayon after 4-5 months of just So creating. the system is up? Yes, up na po siya. Thank you. Okay. Sir Jed, question ko lang. I saw a problematic customer sa video. And then, paano siya makakabayad? Yeah. And then you gave him money. So how did that come about? How did that happen? Para sa mga first owner ng mga sasakyan na kumuha sa bangko at nagkakaroon ng problem sa pagbayad ng monthly. Dati kasi walang solusyon dito eh. Kundi hinahatak lang sa bank, pag sorry sa bank, wala na silang makukuha ang cashback. Pero yun nga yung naisip ko. Sayang yung binayad nila.
na magkaroon ng M-cars para dito may pagdadalahan sila at magkaroon ng kabuluhan yung down payment nila sa kayong hinulog nila sa sasakyan nila. Dahil dito sa M-Cars PH, nagbibigay tayo ng cashback para sa mga first owner at pinapromise natin na matatapos natin yung car loan nila hanggang ma-close book ito. At, So you lend them money? hindi po. Binibigyan natin sila ng initial cashback para dun sa sasakyan nila at magkaroon ng kabuluhan yung down payment nila sa hinulog nila sa sasakyan nila. And we promise na tatapusin natin yung car loan hanggang matapos ito. Siyempre, hindi siya magkakaroon ng any bad record. Thank you. Carlo, does that extend more than 5 years? Pag brand new po, 5 years. 5 Pero pag years, isang taon na nahulugan, siyempre 4 years na lang. Alright, thank you. Okay. Isang question lang kay Boss Jen. Kasi din sa mga napapanood sa mga platform ng mga FB, ang dami-dami yung endorsers. Meron bang criteria kung paano magiging endorser ng isang tao sa business mo like si Sir Art Halili? Paano kayong nagkaroon ng partnership din? So, sa lahat po ng interesado, mga influencer, celebrity, artist na gustong makipag-collaborate sa M-Cars, nagbibigay kami ng X-Deal o nagbibigay kami ng special discount para sa mga artista natin at ang kapalit lang nun, ipopromote lang nila si M-Cars. So inaanyayahan ko po lahat ng celebrity natin, mga artista, influencer, kung kailangan nyo ng sasakyan, gusto nyo mag-upgrade or downgrade, iniimbitahan ko kayo sa M-Cars PH at meron akong malaking discount para sa inyo. Sir Art, ano yung experience mo as ambassador sa M-Cars? So, syempre, nag-start po ako as sales agent din. Then, na-promote po ako sa real estate, diba? Hanggang naging sales director ako ng Mega World and Greenfield District. So, iba yung experience ko dito sa M-Cars PH. Kasi, bukod sa endorser ko, lahat as endorser nila, first time ko maka-experience na makasakay sa mga luxurious cars. For free yun as endorser. Grabe. Mustang, lahat ng mga mamahali nila sa sakit talaga ipapa-experience nila sa'yo. And ang maganda dito, kami mga endorser, pwede kami maging agent, pwede kami mga kumita. So as of now, meron akong pillar. So meron ako dito, tapos sila Tita Pilar, under ko yan, tapos marami akong under din na artista. Pag bumenta yun, meron akong points. So may commission ako doon. So yun yung nakakatuwa kasi, di ba yung ibang mga endorser, di ba, once na mabayaran sila, wala na. So ang ginagawa ng M-Cars PH, tinutulungan din nila yung mga endorsers na kumita. Yun. Thank you. More questions, Eric? This is the launch of Elite Agent Dashboard, di ba? Like, yung mga interested na maging agent. Ganun lang ba kadali yung like, I'm just gonna scan that and then tapos mag-fill out lang ako ng mga doon din ng mga necessary, I'm gonna submit yung mga forms, yung mga requirements yun. Tapos after that, what happens? You know, yung paano yung qualification or yung pagtanggap nyo na, okay, qualified ka na maging agent. So dito sa system natin, nandiyan na lahat ng fill upan, so lahat ng requirements nakalista na rin dyan at pwede na rin nilang i-upload yung requirements nila. So kapag na-upload nila yan dyan, i-verify lang namin sa opisina. Kapag approved na sila, pupunta na lang sila sa M-Cars para pick upin yung sasakyan nila. Or kung wala silang time para pumunta sa M-Cars, pwede namin i-deliver COD, cash on delivery. No. Para ibinis yung parang mag-agent ako magbebenta, di ba? This one is parang agent to platform, right? Parang, okay, mag-agent ako. Paano ano yung magiging qualification ko para maging agent yun? So, lahat ng tao, iniimbitahan namin para maging agent. So, wala kaming discrimination. So, lahat kayo pwedeng maging parte ng M-Cars family. So, once na nakapag-register ka na sa platform, pwede ka nang magbenta. Di ba hindi naman lahat din nakakaintindi. Ang agent ng car, kailangan medyo may alam ka rin sa kotse. Yes. Kaya itong ginawa naming platform, nandito meron kaming mga training courses, mga video na pwede nyo panoorin para magkaroon kayo ng insight at kung paano yung proseso natin sa M-Cars PH para kumita ng pera. And then also, siyempre parang yung what's the protection ng agent na hindi ako makakabenta ng ng parang hindi tamang sasakyan, yung hahabulin akong kliyente makagbebenta.
So lahat po ng details ng sasakyan, lahat ng kailangan malaman ng kliyente nasa website na. So magmula sa monthly amortization, sa down payment, sa mga months remaining, nandyan na. So once na meron silang interesadong buyer, mapupunta na yun sa link nila. So automatic, kahit hindi nila asikasuhin yun, M-Cars na bahala sa proseso at sa pag-close deal, automatic meron silang commission. So more on parang referral yun? Yes. Okay. So hindi, kay Art ay tatanong kasi siya nakaka-experience biglang agent, gaano kadali at kabilis yun magkabenta ng sasakyan using yung M-Car PH na? Okay, kasi yung mga agent po ng M-Cars PH is well-trained po sila. So, ang nangyayari, magre-refer lang po kayo, ipapasa nyo po dun sa agent na kakilala nyo po sa M-Cars PH. So, matik na po yun, sila yung mag-aasikaso lahat. So, hindi magkakaroon ng misinformation. So, ang maganda dito, tutulungan po, sila yung mag-aasikaso lahat, yun dun sa M-Cars PH din po. Napakadali po, napakadali kumita po dito. As in, magre-refer ka lang po, sila lahat mag-aasikaso. But then of course, kailangan naka-register ka as qualified agent for referral mo, hindi mo okay. Yes po. Anyways, thank you yun. Okay, we're open for isang question lang. ilang percent daw sa nag-refer? Yung commission po natin, nag-range sa 10,000 hanggang 100,000 pesos. Depende yan sa sasakyan na mabibenta nyo. May payong na sasakyan. Lahat ng sasakyan natin may payong. Okay. Kay Mr. Jet Manalo. Ay, si Wendell pala. Hindi sana mo lang advice. Bibili talaga ng kotse. Hindi, kasi mayroon akong friend, di ba? Bumili niya siya ng sasakyan. Inupa niya sa bangko ng 5 years, di ba? Pa lang sa ata, wala pang 1 year. Ay yung gusto niyang ibenta ng 1.2 yung sasakyan. Kasi gusto niya bumili ng another car na yung electric, di ba? Kasi yung OSO ngayon eh. Kaya pwede ba yan ipasok sa inyo? Downline ba ako ni Pilar? Yes. Pwede ba yan? Pwede nilang ipasok sa M-Cars PH yan. At kapag napasok yan, magkakaroon ka ng commission. So, pipilitin ko siya na ipasok sa inyo, gano'n? Yes. Kasi ang inaano niya kasi, baka kasi pag kasi may babayaran pa siya na natirang years di ba, sa bangko. Kami na po magtutuloy nun hanggang matapos. So si M-Cars PH yung maghahanap ng rightful renter para matapos yung car loan nila. Kasi parang MG yata yung sasakyan na nabili niya eh.